Isang bagong araw na naman ang ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. Isang pagkakataon upang muli tayong lumapit sa Kanya at maranasan ang Kanyang pag-ibig at kapangyarihan. Sabi sa awit 46:1, ang Diyos ang ating kanlungan at kalakasan, handang saklolo sa oras ng kagipitan. Kaya ngayong umaga, hayaang mapuno ang iyong puso ng pananampalataya at pag-asa sapagkat kasama mo ang Diyos sa bawat hakbang. Lumapit tayo ngayon sa Kanya ng may bukas na puso at handang tumanggap ng Kanyang biyaya. Ngayong umaga, habang nagigising ka sa bagong araw na kaloob ng Panginoon, tandaan mong hindi ka nag-iisa. Ang bawat pagsikat ng araw ay paalala na may bagong pag-asa at bagong biyaya ang Diyos para sa iyo. Tulad ng sinasabi sa awit 5:3, O Panginoon, sa umaga'y dinirinig mo ang aking tinig, sa umaga'y inilalagak ko sa iyo ang aking dalangin at aking hinihintay. Kaibigan, ang Diyos ay handang makipag-usap sa iyo ngayon. Nais niyang gabayan ka, palakasin ka at iparanas sa iyo ang Kanyang kapayapaan. Kaya sa mga sandaling ito, isara mo ang iyong puso sa ingay ng mundo at buksan ito sa Kanyang presensya. Hayaan mong ang Kanyang liwanag ang siyang magbigay ng direksyon sa buong maghapon mo. Ano ang nais mong hilingin sa Diyos ngayong umaga? Isulat mo sa mga komento ang iyong panalangin at huwag kalimutang mag-subscribe upang lagi kang masabayan sa ganitong mga oras ng panalangin at gabay mula sa salita ng Diyos. Ama naming Diyos na nasa langit, sa unang sandali ng araw na ito ay lumalapit kami sa iyo na may buong pagtitiwala at pananampalataya. Salamat Panginoon, sa panibagong umaga na muli mong ipinaalala na ikaw ay tapat at walang hanggan ang iyong pag-ibig. Salamat sa hininga ng buhay, sa lakas ng aming katawan at sa pagkakataong muling magising na may pag-asa. Sa bawat sikat ng araw, tinuturo mo sa amin na may bagong simula at sa bawat paghinga, ipinapaalala mo na hindi mo kami kailanman iniwan at hindi mo kami pababayaan. Tulad ng sinasabi sa Panaghoy 3:22-23, ang mga kaawaan ng Panginoon ay hindi nagmamaliw, sila ay bago tuwing umaga. Dakila ang iyong katapatan. O Diyos, dakila ang iyong katapatan sa aming buhay. Panginoon, itinataas namin ang aming mga puso sa iyo ngayon. Linisin mo ang aming isipan sa lahat ng gumugulo at alisin ang anumang takot na hindi galing sa iyo. Punuin mo kami ng kapayapaan na higit pa sa lahat ng pangunawa, gaya ng sinasabi sa Filipos 4:7, at ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang abutin ng pag-iisip ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at isipan kay Kristo Jesus. Hayaan mong ang iyong presensya ang siyang maging gabay namin sa bawat desisyon at hakbang ngayong araw. Panginoon, gabayan mo kami sa lahat ng aming gagawin, mula sa pinakamaliit na bagay hanggang sa pinakamalaking desisyon, sapagkat naniniwala kaming ang iyong plano ay laging mas mataas at mas mabuti kaysa sa aming sariling plano. Ama, itinataas ko sa iyo ang bawat pamilyang kinakatawan sa panalangin ito. Ipagkaloob mo sa kanila ang kalusugan, kalakasan at kasaganaan. Ang bawat tahanan ay maging pugad ng pagmamahalan at pagkakaunawaan. Punuin mo ang kanilang mga hapagkainan, hindi lamang ng pagkain, kundi ng iyong salita at presensya. Sa mga nagtatrabaho, bigyan mo sila ng kasipagan at karunungan. Sa mga nag-aaral, bigyan mo sila ng liwanag ng isipan at lakas ng loob. Sa mga may mga pangarap na tila imposibleng abutin, ipaalala mo na walang imposible sa iyo, Panginoon, gaya ng nakasulat sa Lucas 1:37, sapagkat walang bagay na hindi kayang gawin ng Diyos. Sa oras na ito, Panginoon, tinataas ko ang mga pusong may dalang bigat at lihim na mga panalangin. Alam mo ang kanilang mga iniiyak sa gabi, ang mga pangarap na hindi nila kayang sabihin kahit kanino, at ang mga sugat na tinatago nila. Hipuin mo sila, O Diyos, at ipadama ang iyong yakap na nagbibigay kagalingan at pag-asa. Tulad ng sinabi sa awit 30:18, malapit ang Panginoon sa mga may pusong wasak at inililigtas ang mga may espiritong durog.
Ama, abutin mo sila ngayon at iparamdam mong hindi sila nag-iisa dahil ikaw ay laging nandyan, nakikinig at kumikilos. Diyos na makapangyarihan, itinataas namin ang aming mga pangangailangan. Sa mga nagdarasal para sa kagalingan, ilapat mo ang iyong kamay at pagalingin sila. Sa mga nagdarasal para sa kanilang kabuhayan, buksan mo ang pintuan ng oportunidad at kasaganaan. Sa mga naghahanap ng trabaho, akayin mo sila sa tamang landas at tamang tao. Sa mga pamilya na dumadaan sa pagsubok, ipadama mo ang iyong kapayapaan at pagkakaisa. Panginoon, ikaw ang aming kanlungan at lakas, gaya ng nakasulat sa awit 46:1, ang Diyos ang ating kanlungan at kalakasan handang saklolo sa oras ng kagipitan. O Diyos, bigyan mo kami ng karunungan upang makita namin ang iyong direksyon sa bawat desisyon. Tulungan mo kaming marinig ang iyong tinig sa gitna ng ingay ng mundo. Panginoon, bigyan mo kami ng pusong laging handang sumunod sa iyo at isabuhay ang iyong mga salita. Hayaan mong ang aming buhay ay maging patotoo ng iyong kabutihan. Itinatalaga namin sa iyo ang buong araw na ito. Gabayan mo ang aming mga hakbang, bantayan mo ang aming mga pamilya at ipaalala mo sa amin na sa bawat oras kasama ka namin. Panginoon, itinataas namin sa iyo ang aming mga pangarap at plano. Ibinibigay namin ang lahat ng ito sa iyong mga kamay, sapagkat alam naming ang iyong plano ay laging perpekto. Tulad ng nakasulat sa Jeremias 29:11, sapagkat nalalaman ko ang mga plano ko para sa inyo, sabi ng Panginoon, mga planong ikabubuti ninyo at hindi ikasasama upang bigyan kayo ng kinabukasan at pag-asa. Kaya ngayong araw, Panginoon, pinipili naming magtiwala sa iyo. Pinipili naming ipahinga ang aming puso sa iyong mga pangako sapagkat alam naming hindi mo kami bibiguin. Ama, salamat sa iyong mga biyaya, maging yaong nakikita namin at yaong hindi namin namamalayan. Salamat sa proteksyon na ibinibigay mo araw-araw. Salamat sa pag-ibig mong hindi kumukupas. Hinihiling namin, O Diyos, na punuin mo kami ng Espiritu Santo upang maramdaman namin ang iyong presensya sa bawat sandali. Turuan mo kaming lumakad na may pananampalataya at hindi sa nakikita lamang. Turuan mo kaming magpasalamat sa lahat ng bagay sapagkat alam naming bawat pangyayari ay may layunin sa ilalim ng iyong plano. Ngayong umaga, tinatanggap namin ang iyong kapayapaan, lakas at tagumpay. Idinedeklara namin na ang araw na ito ay magiging puno ng pagpapala at himala. Ang aming mga pamilya ay ligtas, ang aming mga gawain ay pinagpala at ang aming mga puso ay mananatiling puno ng pananampalataya. Itinatanggi namin ang anumang pagdududa at pinipili naming maniwala na ikaw ay gumagawa na ng kabutihan sa aming buhay. Kaibigan, sa oras na ito, nais kong ipikit mo ang iyong mga mata at maramdaman ang yakap ng Diyos. Hayaan mong ang kanyang kapayapaan ang bumalot sa iyong buong pagkatao. Sabihin mo sa iyong puso, "Salamat Panginoon, dahil kasama kita ngayong araw." Huwag mong hayaang matapos ang sandaling ito nang hindi mo nasasabi sa Kanya ang iyong sariling panalangin. Ano ang nais mong isuko sa Panginoon ngayong araw? Isulat mo sa mga komento, "Panginoon, inilalapit ko sa iyo ang aking buhay." At kung nais mong masundan pa ang ganitong mga panalangin tuwing umaga, pindutin mo ang subscribe at manatili sa ating samahan ng pananampalataya. Kaibigan, habang ramdam pa natin ang presensya ng Panginoon sa ating panalangin, nais kong ibahagi sa iyo ang isang kwento mula sa salita ng Diyos na napakalapit sa puso ko. Ito ay kwento ng isang tao na dumaan sa napakaraming pagsubok, ngunit sa huli, nakita niya kung paano kumilos ang kamay ng Diyos. Siya ay si Jose, anak ni Jacob, na kilala natin bilang si Jose sa aklat ng Genesis. Si Jose ay batang may pangarap. Sa murang edad, binigyan siya ng Diyos ng mga panaginip na nagsasabi ng kanyang dakilang hinaharap. Ngunit imbes na matupad agad ang kanyang mga pangarap, dumaan muna siya sa matitinding pagsubok.
Ibinenta siya ng kanyang sariling mga kapatid bilang alipin, itinapon sa kulungan dahil sa kasinungalingan at tila nakalimutan ng lahat. Ngunit kaibigan, bagamat iniwan siya ng tao, hindi siya iniwan ng Diyos. Sa bawat hakbang ng kanyang buhay, kasama niya ang Diyos. At sa tamang oras, mula sa pagiging bilanggo, siya'y naging gobernador ng buong Ehipto at sa pamamagitan niya, naligtas ang libu-libong tao mula sa gutom. Sabi sa Genesis 50:20, "Kayo'y nagbalak na gumawa ng masama laban sa akin, ngunit binalak ito ng Diyos para sa ikabubuti." Ano ang ibig sabihin nito para sa atin ngayon? Marahil may mga pangarap ka rin na hanggang ngayon ay tila hindi natutupad. May mga panalangin kang inaalay, araw-araw na sa tingin mo ay walang kasagutan. Ngunit tandaan mo, kaibigan, hindi pa tapos ang kwento mo. Tulad ni Jose, ang iyong mga pagsubok ay bahagi lamang ng plano ng Diyos para dalhin ka sa lugar ng kanyang pangako. Hindi aksidente na nakikinig ka sa panalangin ito ngayon. Ito ay paraan ng Diyos para ipaalala sa iyo na may hawak pa rin siya ng iyong kinabukasan. Minsan iniisip natin, "Panginoon, bakit parang napakatagal ng sagot sa aking mga dasal?" Ngunit gaya ng sinabi sa Habakuk 2:3, "Sapagkat ang pangitain ay ukol pa sa takdang panahon at nagmamadali sa wakas at hindi magbubulaan, bagaman magantay, hintayin mo, sapagkat walang pagsalang darating, hindi magluluwat." Ang sagot ng Diyos ay dumarating sa kanyang oras, hindi sa oras natin. At ang oras ng Diyos ay laging perpekto. Kaibigan, habang iniisip mo ang iyong mga pangarap, isipin mo rin si Jose. Sa kabila ng lahat ng kanyang pinagdaanan, hindi siya bumitaw sa Diyos. Sa halip, patuloy siyang nagtiwala, patuloy siyang naglingkod, at patuloy siyang nanalig. At dumating ang araw na nakita niya ang katuparan ng lahat ng ipinangako ng Diyos. Maaari ring mangyari iyon sa iyong buhay ngayon. Ang mga panalangin mo ay hindi sayang. Ang mga luha mo ay nakikita ng Diyos. Ang mga pagsubok mo ay may saysay dahil may ginagawa siya sa likod ng mga ito. Alalahanin mo ang sinasabi sa Roma 1:8-28. At nalalaman natin na sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya, na sila'y mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. O lahat ng bagay, kaibigan, kahit ang mga bagay na sa tingin mo ay wala ng pag-asa, kahit ang mga sugat na akala mo ay hindi nagagaling, kahit ang mga pangarap na parang wala ng katuparan, ang lahat ng iyon ay kaya niyang gawing daan para ipakita ang kanyang kapangyarihan. Ngayong umaga, habang iniisip mo ang iyong sariling kwento, itanong mo sa iyong puso, "Panginoon, nananatili ba akong tapat sa iyo tulad ni Jose? Nagtitiwala ba ako kahit hindi ko nakikita ang sagot?" Dahil tandaan mo, hindi mo kailangang makita ang lahat ng hakbang para magtiwala. Ang kailangan mo lang ay marinig ang tinig ng Diyos na nagsasabing, "Anak, hawak kita." Kaya't sa oras na ito, hayaan mong yakapin ka ng Diyos ng kanyang mga pangako. Hawakan mo ang salita niya at hayaan mong maging ilaw ito sa iyong landas. Tulad ng nakasulat sa awit 119:105, "Ang salita mo ay ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking landas." Kaibigan, sa bawat oras ng iyong buhay, may liwanag na magmumula sa Kanya upang gabayan ka. Hindi ka kailanman maglalakad ng mag-isa. At gusto kong ipaalala sa iyo, ang parehong Diyos na kasama ni Jose ay siya ring Diyos na kasama mo ngayon. Ang parehong Diyos na nagligtas ng buong bansa sa pamamagitan ng isang tao ay kayang gumawa ng himala sa buhay mo. Hindi siya nagbabago. Siya ay tapat noon, ngayon, at magpakailanman. Kaibigan, habang nakikinig ka sa kwentong ito, baka may pumapasok na alaala sa isip mo. Isang pangarap na matagal mo nang ipinagdarasal, isang sitwasyon na iniiyakan mo gabi-gabi, o isang pangako ng Diyos na tila natatagalan. Gusto kong sabihin sa iyo ngayon, hindi pa huli ang lahat. Ang Diyos ay gumagalaw sa katahimikan. Ang kanyang kamay ay kumikilos kahit hindi mo ito nakikita. Ang iyong panalangin ay narinig na niya
At sa tamang oras, ipapakita niya ang kanyang sagot. Sabihin mo sa iyong puso ngayon, Panginoon, nagtitiwala ako sa iyo. Hindi ko man makita ang lahat, naniniwala ako na may ginagawa ka. At habang sinasabi mo ito, hayaang ang Espiritu Santo ang magbigay ng kapayapaan sa iyong kaluluwa. Kaibigan, bago tayo tumuloy sa susunod na panibagong yugto ng ating panalangin at pagninilay, nais kong itanong sa iyo, handa ka bang magtiwala sa Diyos tulad ni Jose? Handa ka bang isuko ang iyong mga pangarap at hiling sa kanyang mga kamay? Kung oo, isulat mo sa mga komento, nagtitiwala ako sa plano ng Diyos. At kung nais mong patuloy na maranasan ang ganitong mga panalangin ng umaga na nagdadala ng direksyon at lakas, huwag kalimutang mag-subscribe at manatiling kasama namin araw-araw. Kaibigan, habang pinagninilayan natin ang kwento ni Jose, nais kong ipaalala sa iyo ang isang mahalagang katotohanan. May isang susi na laging nagbubukas ng pinto ng himala sa ating buhay. Ito ang pananampalataya na sinasabayan ng pusong mapagpasalamat. Hindi ito basta salitang inuulit kundi pananampalatayang naniniwala kahit wala pang nakikitang resulta. Ang ganitong pananampalataya ang nakakaantig sa puso ng Diyos. Tulad ng sinasabi sa Hebreo 11:6, at kung walang pananampalataya ay hindi maaring maging kalugod-lugod siya sa Diyos. Sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos at siya ang nagbibigay gantimpala sa mga masigasig na humahanap sa Kanya. Isipin mo ito, araw-araw, may pagpipilian tayo kung paano natin haharapin ang ating mga sitwasyon. Maaari tayong mag-alala o maaari tayong magtiwala. Maaari tayong tumingin sa problema o maaari tayong tumingin sa pangako ng Diyos. At kapag pinili nating magtiwala, kahit hindi malinaw ang lahat, ipinapakita natin na naniniwala tayong higit siyang makapangyarihan kaysa sa anumang pagsubok na kinakaharap natin. Ang panalangin may pasasalamat bago pa dumating ang sagot ay parang pagtatanim ng binhi na siguradong mamumunga sa takdang panahon. Kaya ngayong umaga, imbes na ulit-ulitin ang iyong mga alalahanin, subukan mong sabihin, "Salamat Panginoon dahil alam kong kumikilos ka." Kapag natututo tayong magpasalamat kahit sa gitna ng hamon, pinapakita natin na buo ang tiwala natin sa Diyos. Tulad ng sinasabi sa 1 Thessalonica 5:18, magpasalamat kayo sa lahat ng bagay, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo Jesus para sa inyo. Alam mo ba kaibigan, minsan ang pinakamalaking hadlang sa ating mga panalangin ay ang kawalan ng pasasalamat. Kapag lagi nating iniisip ang kulang, nakakaligtaan nating pahalagahan ang mayroon. Ngunit kapag natutunan nating makita ang kamay ng Diyos kahit sa maliliit na bagay, ang bagong araw, ang lakas na bumangon, ang hiningang binigay niya, mas lalo niyang ibubuhos ang kanyang pagpapala. Tulad ng sinabi ni Jesus sa Lucas 16:10, ang mapagkakatiwalaan sa kakaunti ay mapagkakatiwalaan din sa marami. Kaibigan, isipin mo ang isang panalangin na matagal mo nang dinadala. Siguro ito ay para sa kalusugan mo, sa iyong pamilya, sa iyong kabuhayan o marahil para sa kapatawaran at kapayapaan sa iyong puso. Nais kong sabihin sa iyo ngayon, huwag mong bitawan ang panalangin iyon, sapagkat kahit hindi mo pa nakikita ang sagot, ang Diyos ay kumikilos na. Ang kanyang mga pangako ay buhay at totoo. Sinabi ni Jesus sa Marcos 11:24, kaya't sinasabi ko sa inyo, ang anuman na hingin ninyo sa panalangin, maniwala kayong tinanggap na ninyo at iyon ay sa inyo. Napakalalim nito kaibigan. Hindi sinabi ni Jesus na baka matanggap ninyo, kundi tinanggap na ninyo. Ito ang pananampalatayang naghahanda ng daan para sa himala. Hayaan mong pumasok sa iyong puso ngayon ang katotohanan ito. Hindi kailanman nahuhuli ang Diyos. Hindi siya nagkakamali sa oras. Ang bawat panalangin mo ay dinidinig niya. Ang bawat luha mo ay iniipon niya. At sa tamang oras, ipapakita niya ang kanyang sagot na higit pa sa inaasahan mo.
Tulad ng nakasulat sa Efeso 3:20, ngayon sa Kanya na makagagawa ng higit pa, lalo pang sagana kaysa sa lahat ng ating hinihingi o iniisip ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin. Kaya't kaibigan, anuman ang kalagayan mo ngayong umaga, piliin mong magtiwala at magpasalamat. Piliin mong kumapit sa mga pangako ng Diyos kaysa sa takot. At habang ginagawa mo ito, makikita mo ang pagbabago sa iyong puso at sa huli, makikita mo rin ang sagot ng Diyos. Tandaan mo ang mga salitang ito mula sa Isaiah 41:10. Huwag kang matakot sapagkat ako'y kasama mo. Huwag kang manglupaypay sapagkat ako'y iyong Diyos. Aking palalakasin ka. Oo, aking tutulungan ka. Oo, aking aalalayan ka ng aking matuwid na kamay. Hindi ka naglalakbay ng mag-isa. Ang Diyos ang iyong kasama, ang iyong tagapagtanggol, at ang iyong patnubay. Ngayong oras na ito, gusto kong maramdaman mo na personal kang kinakausap ng Diyos. Marahil ilang beses mo nang naitanong, Panginoon, maririnig mo ba talaga ang aking panalangin? Ang sagot niya ngayon ay, Oo, anak, naririnig ko. Kaya't hayaan mong sagutin siya mula sa iyong puso. Sabihin mo, Panginoon, nagtitiwala ako. Pinipili kong magpasalamat at kumapit sa iyong mga pangako. Kaibigan, habang dinadala mo ang panalangin ito sa iyong puso, tandaan mong hindi natatapos dito ang iyong pakikipagtagpo sa Diyos. Sa bawat umaga na sisimulan mong kasama siya, mas lalo siyang nagbubukas ng pinto ng kanyang biyaya at pagpapala. Kaya't nais kong imbitahan ka, huwag mong hayaang matapos ang araw na ito nang hindi mo na ibahagi ang iyong pananampalataya. Sa mga komento, isulat mo ang mga salitang madalas ipahayag ng mga nananalig sa buong Pilipinas. Salamat sa Diyos, dakila ka Panginoon. Ang simpleng deklarasyong ito ay magiging tanda ng iyong paniniwala at pasasalamat. At huwag mong kalimutang mag-subscribe upang patuloy kang makasama sa mga panalangin ito na araw-araw ay nagbibigay ng lakas, pag-asa at direksyon mula sa Diyos. Kaibigan, ngayong natutunan na natin ang kapangyarihan ng pananampalataya at pasasalamat, panahon na upang ipahayag natin ang ating deklarasyon ng tagumpay. Tandaan mo, ang mga salita na lumalabas sa ating bibig ay may kapangyarihan. Tulad ng nakasulat sa Kawikaan 18:21, ang buhay at kamatayan ay nasa kapangyarihan ng dila, at ang nagsisigamit nito ay magsisiyaman ng bunga niyaon. Kaya't kung ano ang idinedeklara natin, iyon ang nagiging pinto para kumilos ang Diyos sa ating buhay. Ngayong umaga, nais kong sabayan mo ako. Ipagbukas mo ang iyong labi at ulitin mo ang mga salitang ito mula sa iyong puso. Panginoon, tinatanggap ko ang iyong kapayapaan. Tinatanggap ko ang iyong kalakasan. Tinatanggap ko ang iyong tagumpay sa aking buhay. Habang inuulit mo ang mga katagang ito, isipin mong bumababa ang liwanag ng Diyos sa iyong tahanan, pumupuno sa iyong isip ng kapanatagan, at bumabalot sa iyong buong pagkatao ng katiyakan na may magandang gagawin ng Diyos ngayon. Huwag mong hayaang manatili lamang sa isip ang iyong panalangin. Ipahayag mo ito ng may pananampalataya. Ang tulad ng sinasabi sa Marcos 11:23, katotohanang sinasabi ko sa inyo na sino mang magsabi sa bundok na ito, mapalis ka at mapatapon ka sa dagat, at hindi mag-aalinlangan sa kanyang puso, kundi sasampalatayang mangyayari ang kanyang sinasabi, ay mangyayari ito sa kanya. Kaibigan, hindi lamang ang panalangin ang makapangyarihan din ang iyong kumpirmadong deklarasyon ng pananampalataya. Kaya't ngayon, idineklara natin, ako ay pinagpala ngayong araw. Ako ay malakas at puno ng pag-asa. Ang aking pamilya ay nasa ilalim ng proteksyon ng Diyos. Ang aking mga pangarap ay tinutupad sa oras ng Diyos. Habang inuulit mo ito, hayaan mong maging totoo ang bawat salita sa iyong puso. Alalahanin mo, ang ating Diyos ay Diyos ng pangako. Hindi niya tayo tinawag upang mabuhay sa takot o pangamba. Tinawag niya tayo upang maranasan ang kalayaan at biyaya.
Sa Juan 10:10 sinabi ni Jesus, "Ako'y naparito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon nito ng sagana." Kaibigan, hindi ordinaryo ang buhay na inihanda ng Diyos para sa iyo. Ito ay isang buhay na masagana, puno ng pagpapala at puno ng kanyang presensya. Ngayong oras na ito, imbes na mag-isip ng mga bagay na wala ka pa, ituon mo ang iyong isip sa mga biyayang ibinuhos na ng Diyos sa iyo. Kapag nakatuon ang puso natin sa kabutihan ng Diyos, mas lalo siyang nagbubukas ng pintuan ng pagpapala. Kaya't sabayan mo ako ngayon at sabihin, "Salamat Panginoon dahil may ginagawa ka sa aking buhay." Habang pinapakinggan mo ito, kaibigan, marahil may bigat pa ring nasa iyong dibdib, maaring may iniiyakan kang problema o pangarap na tila hindi mo maabot. Ngunit ngayon, nais kong ipaalala sa iyo na hindi mo kailangang buhatin ang lahat ng iyan mag-isa. Sa Mateo 10:28, sinabi ni Jesus, "Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigatan sa pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan." Ibig sabihin nito, handa ang Panginoon na kunin ang lahat ng iyong bigat at palitan ito ng kapayapaan. Kaya't sa oras na ito, bitawan mo sa Kanya ang lahat ng iyong alalahanin. Isipin mong inilalapag mo ang lahat ng iyon sa paanan ng krus, at sa halip ay tinatanggap mo ang Kanyang biyaya at katiyakan. Habang ginagawa mo ito, mararamdaman mong may biglang gaan sa iyong puso, sapagkat iyon ang gawain ng Diyos, ang alisin ng bigat at palitan ito ng Kanyang presensya. Kaibigan, hayaan mong ipanalangin ko ang mga deklarasyon ng pagpapala sa iyo ngayon. Panginoon, sa bawat nakikinig ngayon, idinedeklara namin ang iyong kalakasan at tagumpay. Sa bawat pamilya, idinedeklara namin ang proteksyon at pagkakaisa. Sa bawat nangangailangan ng kagalingan, idinedeklara namin ang kagalingang nagmumula sa iyo. At sa bawat pusong may pangarap, idinedeklara namin ang katuparan ayon sa iyong takdang oras. O Diyos, Ikaw ang aming pag-asa at aming lakas, at sa iyo lamang kami nagtitiwala. Kaibigan, gusto kong marinig mo ito sa iyong puso ngayon. May magandang bagay na paparating sa iyo. Ang araw na ito ay hindi basta ordinaryong araw. Ito ay pagkakataon para makita mo kung gaano kabuti at katapat ang Diyos. Kaya't itaas mo ang iyong panalangin at ipahayag mo ang iyong pananampalataya. Sabihin mo ngayon, pinipili kong maniwala, pinipili kong magtiwala, pinipili kong sumunod sa plano ng Diyos. Habang sinasabi mo ito, tandaan mong hindi ka nag-iisa. Libu-libong tao ang nananalangin din ngayon at sama-sama tayong umaasa sa iisang Panginoon na tapat magpakailanman. Kaibigan, nais kong hikayatin ka na mag-iwan ng iyong deklarasyon ng pananampalataya sa mga komento. Isulat mo ang mga salitang karaniwan nating sinasabi bilang mga mananampalataya dito sa Pilipinas. Dakila ka, Panginoon, magpakailanman. Ang simpleng katagang ito ay hindi lamang salita. Ito ay isang pananampalatayang bumubukas ng langit sa iyong buhay. At huwag mong kalimutang mag-subscribe upang araw-araw ay magsama-sama tayong lumapit sa Diyos sa ganitong makapangyarihang oras ng panalangin. Kaibigan, ngayong natapos natin ang ating deklarasyon ng pananampalataya, hayaan mong manatili sa iyong puso ang kapayapaang ibinigay ng Panginoon. Huminga ka ng malalim at damhin mo ang presensya ng Diyos na patuloy na bumabalot sa iyo sa sandaling ito. Marahil hindi mo nakikita ang lahat ng detalye ng kanyang ginagawa, ngunit tandaan mong ang bawat segundo ng iyong buhay ay hawak niya. Tulad ng sinabi sa Jeremias 29:11, sapagkat nalalaman ko ang mga plano ko para sa inyo, sabi ng Panginoon, mga planong ikabubuti ninyo at hindi ikasasama upang bigyan kayo ng kinabukasan at pag-asa. Oo, may kinabukasan ka, may pag-asa ka, at may plano siya para sa iyo. Ngayong umaga, isuko mo sa Kanya ang buong maghapon. Hayaan mong siya ang manguna sa bawat desisyon. Sabihin mo sa iyong puso, Panginoon, Ikaw ang aking gabay.
Sa iyo ko itinatalaga ang lahat. Habang inuulit mo ito, mararamdaman mong may kakaibang gaan at kalakasan na pumapasok sa iyong espiritu. Sapagkat ang Diyos ay hindi lamang nakikinig, siya ay kumikilos ngayon. Kaibigan, ang mga oras na ito kasama ang Panginoon ay hindi nasasayang. Bawat panalangin mo ay dinirinig, bawat luha mo ay nakikita, bawat buntong hininga mo ay nauunawaan niya. Huwag mong hayaan na matapos ang panalangin ito na hindi mo tinatanggap ang kapayapaan na handa niyang ibigay. Tulad ng sinasabi sa Juan 14:27, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi gaya ng ibinibigay ng sanlibutan ang ibinibigay ko sa inyo. Huwag kayong mabagabag o matakot. Isipin mo na ngayong araw, sa bawat hakbang mo may kamay ng Diyos na gumagabay at nagbabantay sa iyo. Sa bawat tao na iyong makakasalamuha, may pagkakataon na ipakita mo ang kanyang liwanag. Sa bawat gawain mo, may lakas na nagmumula sa kanya. At sa bawat pagsubok na maaari mong harapin, may katiyakan kang kasama mo, ang Panginoon. Hindi ba't napakaganda, kaibigan, na hindi mo kailangang harapin ang lahat ng mag-isa? Kaya't ngayong sandali, gawin mo itong panalangin sa iyong puso. Ama, salamat sa iyong kabutihan. Salamat sa iyong presensya. Salamat sa araw na ito. Inilalapit ko sa iyo ang aking pamilya, ang aking mga pangarap at ang aking puso. Naway ang lahat ng gagawin ko ngayon ay maging kalugod-lugod sa iyo. Habang binibigkas mo ang panalangin ito, damhin mong may bagong simula sa iyong buhay. Kaibigan, bago tayo magtapos, nais kong iwan sa iyo ang isang hamon mula sa salita ng Diyos. Sa Josue 1:9, sinabi niya, magpakalakas ka at magpakatibay, huwag kang matakot ni manglupaypay, sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay kasama mo saan ka man pumaroon. Kaya't sa buong maghapon, dalhin mo ang salitang ito sa iyong puso. Huwag mong kalimutan na saan ka man pumunta, may Diyos na kasama mo, gumagabay sa iyo, at nagmamahal sa iyo ng higit pa sa kaya mong maunawaan. Bago ka umalis sa panalangin ito, nais kong hikayatin ka na maging aktibong bahagi ng ating pamilya ng pananampalataya dito. Iwan mo sa mga komento ang mga salitang madalas nating ipinapahayag bilang mga Kristiyano dito sa Pilipinas. Salamat, Panginoon, ikaw ang aking gabay. Ang simpleng katagang ito ay magiging tanda ng iyong pagtitiwala sa Kanya ngayong araw. At kung nais mong patuloy na makasama sa ganitong mga panalangin nagbibigay ng direksyon at lakas, huwag mong kalimutang pindutin ang subscribe at i-click ang kampanilya upang hindi ka mahuli sa mga susunod nating panalangin. At bago mo isara ang video na ito, tingnan mo ang video na lumalabas ngayon sa iyong screen. Nais kong sundan mo ito dahil tiyak na magpapatibay pa ng iyong pananampalataya at magbibigay ng higit pang gabay mula sa salita ng Diyos. Huwag mong palampasin ang pagkakataon sapagkat maaaring iyon ang kasagutan na matagal mo nang hinihintay. Kaibigan, tapusin natin ito sa pananampalatayang buo. Ang Diyos ay tapat, ang Diyos ay mabuti, at ang Diyos ay kasama mo, ngayon, bukas, at magpakailanman.